Inquirer Radio, 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ, Inquirer Radio, 990 AM. Member KBP. Mga kabataan, power up your Saturday. Just do it! Makitrending. Mag-shout out. Be connected. Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing. Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it. Join ka na. Your potential is our passion. Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Sa Radio Inquirer 990 AM. Saturdays, 3 p.m. Think differently. I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Initiating startup sequence. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can you hear it? Can you feel it? Voice of the Youth Radio is back. Voice of the Youth. VOTY Network brings you once more Voice of the Youth Radio. 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 Now on its 10th year. Even louder and more powerful. Via Inquirer Radio. Of the Youth Radio. It's the newest and most trending show on radio. Know the latest in technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Power up and share your voice. Hashtag VOTY Radio. Only here on Inquirer Radio 990 AM. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! The Filipino youth is eager to go out and seek opportunities that will allow them to do their passion in life. They are not afraid to explore the world around them, even reaching across the globe in order to learn and in order to share to the world what being a Filipino youth is all about. Informed, inspired, involved, and empowered. We are the power. We are the voice of the youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. Hey, ayan, magandang hapon. Palakpakan muna tayo bago magsimula. Ayan, magandang hapon mga katinig. Okay, ayos parang masaya ang gising ng bawat isa dito sa loob ng booth. Of course, Dan. Yes, dahil dyan, muli po ako si Dan Capusyon na makakasama nyo ngayong hapon para sa Voice of the Youth Radio. At syempre kasama ko ang aking co-anchor ngayon, Go. Pakilala ka naman. Hi, ako po si Ate Garv. Ate Garv. Ang inyong youthcaster. Yes, ang napakagandang boses natin. Papakabagets lang today. Yes. And I would like to greet, may go. mga friends akong nakikinig Sige lang, Ate Garv. na nanonood sa live stream. Okay. So
So, ang dami nila. Sorry. Si Trisha, si Edward, sana si Ella din na nasa Canada. Okay. And everybody else, mamaya ko na lang sila iisa-isahin. Okay, ayan. So, ako din, babatiin ko si Sir Pocholo na medyo busy na naman nasaan ba siya ngayon? Nagtotalk yata si Sir Pocholo ngayon. And Ay, syempre, alam mo naman, voice master natin, Oo. kahit saan yan mag-talk, basta may mikropono magsasalita yan. Tama. At basta may audience din, Basta syempre. may audience. Mahirap magsalita ng walang audience. Kailangan may nakikinig, diba? Syempre, binabati ko rin ang lahat ng mga listeners natin ngayon. Si Adrian, wala ngayon dito Oo nga, nasan ba yun? Hindi ko rin alam kung nasa si Adrian. Adrian, magpakita ka dito. Last week wala din siya dito. Lagi na lang siyang wala. Yes, laging wala. Nako, mapapagalitan ka na ni Boss. Pero Bosscar, ba't parang ang blooming mo ngayon? Bukod sa naka-blue ka? Well, hindi ko alam. Yung short hair mo, mainit eh. may nagdadalaga po dito sa loob ng booth. Oo. Kaka-16 ko lang kasi actually. Wow. Kaka-16, Nax. Speaking of 16, nako, masayang-masaya po kami ngayon mga katinig sapagkat episode 17 na natin. Yay. Mantakin mo yan, nakadalawang season na tayo at ngayon, pang-limang season na ng ating Voice of the Youth Radio. Palakpakan na ulit tayo dyan. Okay, syempre pagpapatuloy namin ang pag-inspire sa mga kabataan, pagbibigay kaalaman para hindi lang yung konti lang yung nakakaalam, para marami tayong aware sa mga nangyayari sa ating paligid. Mga katinig, pagpasensyahan nyo na yung boses ko ngayon kung medyo halata nyo na may bara sa ilong ko ngayon. Nasal ka nga ngayon. Wala Dan. tayong magagawa doon kasi ang panahon ngayon, biglang init, biglang lamig. Alam mo, Dan, merong magagawa dyan. Meron. May iwasan yan. Sige nga, I'll go. Kaya, ano ba yung tip mo sa akin ngayon? Ang tip ko sa'yo, minom ka ng maraming tubig kagaya nito. Lagi Wow. ako, may water. Isang litro lagi ang baon ni Ate Garb. Sige, gagawin ko nakakatulong yan. talaga yan sa, hindi lang sa, hindi ka magkakasipon, pero yung boses mo rin. Alam ko namang Puhunan yung boses eh. No? Yes. Sa ating yung mga nandito sa likod ng mikropono, puhunan ng boses, kaya dapat ingatan. Tama. Yun lang, sumablay ako minsan. Pero don't worry, next time, gagalingan ko na ulit at iinom na ako talaga ng maraming tubig. Yan. At syempre, ang Voice of the Youth Radio is open pa rin po kami sa lahat ng mga kakatinig natin dyan na gustong maging miyembro ng ating organisasyon, ng ating grupo, para malay nyo, next time, nandito na rin kayo sa radyo, nakikita na kayo sa live stream natin. Kaway muna tayo. Kaway! Hi! Ayan. So, kung gusto nyo, interesado kayo sa Voice of the Youth Radio, na dapat naman talaga, pumunta lang kayo sa aming Facebook page na www.facebook.com/voiceoftheyouthradio at i-follow nyo kami sa aming Twitter account na @VotiRadio. Ayan. Ngayon, pwede kayong mag-tweet dahil sa maganda yung topic natin ngayong araw, Ate Garv. Talaga namang napapanahon at kailangan. Talaga ba? Yan. Dahil dyan, pumunta kayo sa Twitter namin para open tayo sa discussion kung may mga suggestion kayo, may mga insights kayo tungkol sa Baka pamapag-uusapan. meron silang mga question din. Yeah, mamaya, mga question. para sa Kung may ating mga guests. katanungan kayo, nako, babasahin namin ngayon yan. At syempre, binabati ko rin yung mga kasama natin dito doon sa labas. Yung mga taga-PUP yan, nag-radio tour. Ayan. Mga fans mo, Ay, Dan, ha? kaway kayo dyan. Pag-igihin nyo lang yan. Pagpatuloy nyo yan habang kami naman dito ay magdidinaldal muna. Ayan, so kayo yung mga kasama natin dito sa loob. Gusto nyo bang bumate o mamaya na lang pagkatapos ng program? Mamaya. Maglilista daw muna sila. Choosy pa sila yung nila bumate. Oo. So siguro, dapat na pumunta na tayo sa ating first segment ngayong araw na ito, which is news. Dahil kailangan ng maging aware ng mga kabataan natin. Dahil dyan, pasok na tayo. Alright. This is Voti Radio's News for the Youth. The ship of Southeast Asian Youth Program, or SEAP, has arrived yesterday at Pier 15, Eva Macapagal Terminal, Manila, to conduct a 4-day visit here in the country. Celebrating its 40th year, SEAP is a joint program among Japanese and ASEAN countries such as Brunei Darussalam, Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Republic of the Union of Myanmar, Republic of the Philippines, Republic of Singapore, Kingdom of Thailand, and Socialist Republic of Vietnam to foster friendship and mutual understanding among each other's cultural differences. During the stay, delegates will visit relevant institutions on education, social welfare, industrial development, and many more. Also, they will experience homestay matching with foster families and engagement with local youth. News for the Youth.
The Better Story Project's Hope, Beauty, and Courage workshop with Julian Taroja has spread an inspiration last November 30 at Mint College, McKinley Hill. Singer-songwriter Julianne shared her story to all ladies who attended the workshop with her music to jam with. Taroja's stories of growth and heartache made the attendees believe not to be afraid of pain and abandonment. Also, she defined beauty that is just not seen but also felt. Meanwhile, all proceeds of the workshop will be donated to Yolanda victims. This has been Garv, your youthcaster for Voice of the Youth. News for the Youth. Okay, ayan. Napakinggan natin ng mga balita natin yan. Well, galing kami dyan kahapon, Ate Garv, sa Nippon Maru. Nippon Maru, yung ship na napakaganda doon sa loob ng ship. Grabe. Oo nga. Yung mga kalahin nasa ship ko parang nasa hotel. Nakakita kami ng ano doon. May pool sa loob ng ship. Wow. Oh my God, awesome. And syempre, yung mga kasama doon sa loob ng ship is mga participating youth from a different countries. Ayan, dami namin nakita. May mga na-meet kayo. Oo, at syempre to si Ate Audrey na kasama natin ngayon. Ay, kasama natin na dito sa Voice of the Radio. Aba, wag ka. Artista siya sa loob ng ship. Wow, talaga? Kilala niya yung mga tao, nagugulat niya, may tumatawag sa Audrey! Like, oh my God, sikat talaga. Bakit mga nakakasama niya yun sa mga... Alam mo naman si Ate Audrey, napaka-active niyang batang yan. Batang yan. Kala mo tanda ko na. Pero yun na nga, pero ang ganda dun sa loob ng ship and sobrang naisip ko nga kung tayo yung mga nandun sa loob ng ship. Siguro ang dami rin nating natututunan kasi iba't ibang iba't ibang culture yung mga kasalamuha mo. And syempre pumupunta pa kayo sa iba't ibang bansa. Diba? Hindi lang tao, mismo yung lugar nila, malalaman mo kung ano yung pinagkaiba nila sa kultura natin at sa kultura nila, diba? Tsaka maganda rin yung kunwari, pagdating mo dun sa, I'm sure for them, excited sila na pagdating nila dito sa Pilipinas, tapos yung mga tao, yung itutour sila, diba? Papakita sa kanila yung mga meron tayong magandang places dito sa Manila. May itutour tayong dalawa bukas, tsaka mamaya tinutour na ngayon ni Ate Audrey. From Japan and Indonesia. Kaya pala siya wala. Baka naman si Adrian nagtutour din, hindi ba? Hindi natin alam kay Adrian. Alam mo yan pag nakakita ng babae. Ay! Nilaglag Ganon. Pero hindi, bukas, lahat ang voting team natin is kasama nila. Magtutour tayo talaga sa Luneta, dyan sa Intramuros. Wow, exciting yan. Diba? Sana makasama ako. Bukas gagawa tayo ng MTV. Oo, kasama tayo dyan. Gagawa tayo ng MTV kasama yung mga youth na yun. Para memorable talaga yung pagbisita nila dito sa ating bansa. Siyempre, ano pa ba? Ito nga si Ate Audrey ngayon is... kasama niya ngayon, hindi ko alam kung nasa Ayala Triangle sila ngayon, pero alam ko isa yun sa mga destination nila. Kasi maganda rin, di ba? Parang pinapakilala mo yung kultura natin, kung ano yung mga lugar natin, mga mahalagang bagay na nangyari dun sa lugar na yun, sa mga ibang tao na siguro curious lang. Katulad natin, pagpunta tayo sa ibang bansa, curious tayo kung anong meron doon sa lugar na yon. Bakit ang sikat-sikat nun? Siguro naman, ganun din yung nararamdaman nila nung at saka yung mga pagkain, Dan. Yeah. Kailangan yung pagkain. At bukas, ipakilala natin sa kanila yung mga pagkain natin dito. Maghanda sila bukas dahil ang papakain natin sila na kwek-kwek. Ganyan, di ba? Kwek-kwek barbecue. Bakit? Ang sarap Banana kaya. Q. Banana Q. Ang sarap kaya nun. Nako, siguradong hindi makakatanggi. Siyempre, no choice sila. Para maiba naman sa mga... Hindi naman natin sila lalasunin. Hindi naman. Sarap nga nun eh. Grabe. Nakailang kain nga ako pag naglalakad ako sa kali. Siguro dahil dyan, punta naman tayo sa mga guests natin ngayon. Makakatinig ko ako sa inyo, makikinig ako ng husto dito sa mga guests natin ngayon sapagkat napaka-importante nung kanilang i-share sa atin. Isa siyang system. Mamaya, bago ma-spoilan lahat, pakilala na natin. Pakilala na lang muna natin. Okay. Our guests for today, we have two guests from Dream It, or Innovative Technologies, Mr. Ronald Abad, and from SCT, or Smart Card Tech Incorporated, Mr. Kervin Ong. Okay. So, good afternoon. Yeah, good afternoon, everyone. Hi po, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyong dalawa. Sa inyong good afternoon. At sa ating lahat. Sa ating lahat, magandang hapon. Ayan, so, si Sir Abad, second time na pag-visit sa booth. Ayan, so, feeling ko nagustuhan ni Sir Abad dito sa aura ng booth natin. Masaya
masaya naman talaga dito. Oo naman, nakaka-youth, di ba? Sabi nga ni Tita Lucy last time, nakaka-youth dito sa... Oo, grabe. Namimiss ko na si Tita diba? Lucy. Ayan, so, magandang hapon po. Kamusta naman po kayo, Sir Ronald? I'm good. Maraming salamat. First na guest ko rito, kasama ko mga artist Freshman Boy Band, tsaka si Stan Perfecto. Voice kantahan nga daw po kayo dito at wala ako. Oo, wala ka, Dan. Hindi ko na-share yung talent. Mamaya, Dan, papasample. Alam mo naman ako, frustrated din ako dyan. Okay, si Sir, kamusta naman po kay Sir Kerwin? Okay naman. It's my first time on radio. Welcome po sa Voice of the Radio dito lamang sa Inquirer Radio 990 AM. Ayan, palakpakan ulit tayo. Gusto ko na nagpapalakpakan. Nabubuhay yung dugo natin, di ba? First time pero magandang boses. First time ni Sir Kerwin sa radyo. Kailangan ang experience unforgettable. Sige. Okay. Sikapin natin yan. Ayan, so, Mr. Abad, diretso na po tayo dun sa kung ano yung purpose ng pagpunta niya dito sa amin. Actually, ang purpose namin is to introduce yung school care security system. Again, school care security system. Well, kasi may nababalitaan tayo na syempre uso na ngayon yung medyo kidnapping sa loob ng school. Po, meron nga po. Ayan, so latest lang dito sa November 21 na meron ngang nangyari sa isang sikat na kilalang paaralan dito lang sa ating lungsod. Talaga naman Tagalog na sinasabi ko. Parang blind item. Alam naman natin. Alam naman nila. Nasa ano na yun. Nasa news. Sabihin na natin sa Ateneo. November 21 nangyari ito and around 6:30 PM nangyari sa loob mismo. Sa loob mismo. Sa kanilang North Car Park. Ayan. So, sige po. Anyway, it's as a parents, kasi magulang din tayo. I mean, maraming syempre nag-worry. I mean, importante ang buhay ng mga anak natin. Yes. Ang hindi nila alam is meron ng tayong tinatawag na school care security system na pag nag-biometrics ang bata pumasok sa school, ang parents makaka-receive ng text message na ang magulang, na ang anak niya is nakapasok na school. At pag nag-biometrics siya ulit, malalaman ng magulang or ng guardian at ng school administrator na nakalabas na ang anak niya or ang estudyante sa ibang sa assurance yung nabibigay noon, di ba? Parang, okay, sir? Yeah, kakaiba yun. Magandang yan, Yeah, it's a good way of assuring our parents, our guardians, and even the school na monitor nila ang ins and outs ng mga estudyante. Actually, nabanggit nga nila, sir, na marami meron na ding gumawa nito. Pero hindi na push yung system. Kaya ito, dumating ang school care security system para siguro mas maganda to talaga ma-implement talaga to sa iba't ibang... Pero actually, Dan, yung something similar is meron na sa mga offices It's not necessarily biometrics, pero kunwari sige na nga, sa office na pinapasukan ko. Yun na Top card. Merong card. Top card. Yung proximity card tawag namin. So, every time na papasok at lalabas ka, malalaman sa building, malalog yun kung anong oras ka pumasok at kung anong oras ka lumabas. And even sa floor namin, sa office mismo, yung ID namin, separate pa yon na pagpasok sa floor at paglabas. So, merong track, merong record ng entrance and exit. So, kung anong oras, real time. We're not talking about children dito, di ba? Yes. Pero security din siya. And then, yun nga, bakit nga naman hindi i-apply something similar? And this is better kasi biometrics mas sigurado ka na. Hindi madadaya. Unless, yun nga, sabi ko nga kay Dan kanina, unless putulin mo yung kamay mo. Pakilagay nga. Pakiano nga ako dun sa... Makalabas lang dun sa... Oo nga. Anyway, ang maganda rito, I mean, tama siya. Implemented ito sa different offices. Pero ang maganda rito is makaka-receive mismo ng text message. May notification parehong magulang or guardians or even the school administrator. At ito in partnership with SCT. SCT. Okay. So, okay, sir. Pwede pang explain nyo sa amin, sir, kung paano nangyayari o gumagana itong ating bagong system ngayon. Actually, sa ibang bansa, matagal na itong sistema na ito. Okay. Pero actually, this technology has been popularized right now in the country. Like sinabi ng right now, a lot of offices uses this system that access control using a proximity card. Then basically you just tap it sa reader. Then you'll be able to gain access. So all of the information malalaman mo yung
galaw nung tao, labas-pasok. 'Di ba? Actually, it's marami na ring schools has been implementing this one, but it's more on the card. Yes. Top card, yes. So with of course, the technology keep on changing. So right now, the biometrics has been in the market for a while, but of course, lalong tumatagal, mas gumaganda na yung mga features ng biometrics. Nag-i-improve siya. Okay. So the ones SCT is basically we are a distributor of this automatic identification products. So ang specialization namin talaga more on the hardware with this technology. Hindi ko lang alam kung narinig yun na ang mga technology ng mga top card neto ay tinatawag na RFID. RFID. Yes. Which is radio frequency identification. So this is a similar technology that we're pushing all of the hardware. So it will basically mostly sa companies nag-improve ng efficiency, accuracy. Okay. Katulad nga nung kay Ate Garb, okay? Yeah, pero kung i-implement sa school, kasi meron na din kaming mga other clients who is buying from us the hardware of biometrics. This is for the purpose of security. Okay. So it can be used for schools or it can be used for offices. So with this technology, of course, medyo tamper-proof siya. Hindi ka mapapalit-palit. Okay. Kasi with this technology, ikaw talaga mismo dapat. Oo, tsaka di ba problema yun ng mga estudyante, yung card yan eh. Madaling makalimutan, ID nga nakakalimutan yung pa kaya, di ba? So maganda na yung, kamay mo na, di mo makakalimutan yan. Andiyan na yan, di ba? So mas okay nga talaga yung biometrics na. Yes. Okay. With this technology, it's basically improving yung mga security. So hindi ka magkakaroon ng mga problema na kung iba yung identification kasi with this technology even walang security o nagche-check mismo physically kumbaga ma-check mo kasi hindi ka mapapasok or you won't be able to enter or permit be entered if kung hindi ka mismo yung person na yon. So talagang totally secure siya sa mga environment na walang people who's watching you. Yes. Kasi siyempre importante yun kahit dun sa preschool, 'di ba? Yes. Pero open alam na sinabi sa amin kanina nila sir na open to mula preschool hanggang college. Especially college actually kasi 'di ba? Napag-usapan natin yan. Okay. Yun nga, 'di ba sa college nga hindi natatawa ako. Wala ka ng kawala ngayon. Diba? Yun na nga yung topic, diba? Parang yung mga estudyante dyan porque matanda yung prof. Medyo inaantok-antok, lalabas ang sabi, sir, CR lang. Teka, parang relate ako. Parang ginagawa ko. Hindi, joke lang. Okay. Dapat yung yung mga lumalabas ng hindi dapat lumalabas. Dapat meron ding na hindi sila makakalabas. Yes. Oo, diba? Nang kunwari, may klase ka pa, hindi ka pa makakalabas. So, yun, ganun. Pero sir, how about yung kunyari, okay na to sa mga school. So, gano'n naman ka mahal, ano naman yung presyo na, kasi di ba parang iba to ibang technology to. Parang, oo nga, paano naman yung cost? Oo, yung cost na. Nakakatuwang isipin kasi a lot of people were saying baka naman mahal yan. In fact, this is only 1 peso per text. So you just give the back the paper na in-assure ka na ang anak mo nakapasok ng school. So pag nag-text sa'yo, 1 peso lang yan. At pag nakalabas, another 1 peso. So this is just 2 pesos per day. 2 pesos so, per day. Hindi na mabigat sa bulsa. Hindi mabigat sa bulsa. Tsaka, what is the price of security? For me, it's priceless. Pero, it's not yung 2 pesos. Yung 2 pesos na yon would assure the parents and would assure the school administrator na, hey, ang anak ko pumasok na ganitong oras, it's real time, at lumabas ng ganitong oras. Now, pag hindi nag-punch out ang bata, nakalimutan, by 8 p.m. or 7 p.m., depending on the program that we're going to create, magte-text siya sa magulang na hindi nag-out ang anak mo. So, it's now time for you to confront your kids. Security kung security, di ba? At saka, even the school administrator will text. So, sabihin na, paano ka lumabas? Paano ka lumabas? Nag-text sa akin yung school. Baka tumalon sa pader. So, I mean, we're anticipating that. Kaya, security-wise,
this is very cheap. And wag lang sila maglabas-pasok ng daming beses sa school. Lilituhin nila yung machine. Actually, the system would just, let you know the ins and out of the student. Okay. So, ganito kaganda, and it's very cheap. This is just 1 peso per text. Pero what about this is cheap and affordable for the parents. But what about the school na mag-i-implement? Syempre, they have to get the system, the software and the hardware that they need. Oo. Di ba kailangan namin para sa LRT? Para di ba? Iniisip ko Hindi nga yung maganda doon dapat alam din niya yung schedule mo na parang sasabihin mo na may klase ka pa, hindi ka pwede lumabas. Ganon. Sabihin ng machine. Pero paano nga po ba? Exactly. The school would of course coordinate with us. This will be implemented with us, and we will be talking about ang magbabayad naman ito actually hindi school This will be passed on to the parents sa miscellaneous nila. Kasi parents naman makikinabang together with the school. I mean, okay, so parang magkakaroon na lang ng budget for that. Yes, na pwedeng isama sa miscellaneous fee. At saka ito yung talagang miscellaneous fee na ramdam ng parents, ramdam ng magulang. Na may nangyayari sa miscellaneous. Parang yun yung pinaglalaban ng mga kapwa natin scholar dito. Na makikita nila na, oo nga, at least, di ba, I will not question the miscellaneous fees anymore. Kasi although we can go into details into that, pero kasi anak ko the miscellaneous fee. Pero pag 1 peso or 2 pesos per day, the ins and out of my child, na ma-assure ako na dumating siya sa school ng tama at lumabas ng tama, that means a lot to me. And probably, I will not question anymore the miscellaneous fees kasi kasama na siya ron. Tama. And this is just 1 peso per kasi text. makikita nila may nangyayari sa miscellaneous fee na binibigay nila. Correct. Tsaka, di ba, yun nga pero magandang pag-usapan to kasi may mga kasama tayo dito na mga college student. So siguro dapat lapit kayo dito sa mic para ano yung mga naiisip nyo tungkol dito sa bagong project kasi ngayon na malalaman na ng mga magulang ninyo. 'Di ba? Anong epekto sa epekto sa inyo nito? Sige, mauna ka na Jace kung may gusto kang itanong. Ayan, so pakilala ka muna. Okay ka. Hi, I'm Jace. Okay. Yeah, Jace. And paano po kung halimbawa ng a question lang random. Okay. What if magkaroon ng accident, like magkaroon ng spill ng glue sa finger mo? What will you do? Okay. Are we talking about fingers? Pag sabing spill kasi, hindi naman siguro lahat. Or kung sakaling lahat na, meron tayong, how do you call it? The RFI card. The card, yes. That's the second option. Ang ID na gagawin natin is pwede mong itap unless sa 10 ito walang pwede. Kasi 10 naliri natin na pwede kung wala talaga, that's where we're going to use the RFI card. No, kasi may mga activity. And siguro naisip ni Jace, mga activity kasi sa school is magpipintura ka, ganyan. Kaya syempre, yung mga kamay, kamay. Meron kasi mga pintura hindi mabilis mataggal So, naisip niya problema siguro. Exactly. That's where RFI card comes in. So, may backup pa rin. Yes, may backup pa rin. Okay. Okay, si Racy, kung may gusto kang itanong. From UST nga pala sila. Sige, labi na sa mic. Huwag na mahiya. Para at least alam, kasi mga college student tayo Concerned tayo dito sa bagay na to. For our security and sa lahat. So, maganda yung napapag-usapan natin. Okay, sige, go. Hi, pakilala ka muna. Hi. Hi, I'm Racy Lynn. I would just like to ask, paano if, for example, you're just going to buy something outside, edi, parang bawat labas mo, you have to text. Okay. Yun yung isip niya. So, for example, is may kailangan lang daw bilhin sa labas, pag nag-punch ka, magta-text ulit sa nanay mo. Yun nga, yung sabi ko nga at kada labas at pasok mo, merong text na, na ma-receive yung magulang, di ba? Pero, yes, depending on the program. Pero kasi once you went out, it will receive a text message sa yung parents mo makaka-receive. Pag bumalik ka, mag-in ka ulit naman kasi. So, your parents would still know malalaman pa that you went inside of the school masama nun, pag hindi ka pumasok. Pag hindi ka doon na konfrontasyon sa bahay. Di ba? Okay, ayan. So, pwede niyo po ba mong i-share po sa amin kung ano pang meron dito bukod dun sa, pero ano na po ba to ano ba to? So, nakikipag-partnership po kayo ngayon sa DepEd para dito sa bagay na to. So, yes, importante ba we're trying to coordinate already with DepEd, CHED, TESDA, and then DOST. Actually, gusto nga namin hingin yung attention nila na pwede po ito. Even sa publics, especially for the
public school and even especially for the private school, kung kaya nilang bayad ng tuition fee, siguro maganda pong tingnan din po natin ang seguridad ng mga estudyante natin. Kasi hindi naman mabigat yung... Opo, at saka lahat naman po may cellphone Even magulang ngayon, even bata nga may cellphone na ngayon. At saka ano po ba ang... Hindi naman po siguro piso lang ang halaga ng seguridad ng mga anak natin, mahal sa buhay. So, this is only 1 peso per text. So, Sir Ronald, ang ano natin dito, basically ang market natin, well, at least for now, are the private schools. Yes, but And of course, kasi ako naniniwala ako may budget ang gobyerno natin. At kesa mapunta sa iba, ilagay natin to. Sabihin na natin hindi nga sila maaring hindi sila prone sa kidnapping, pero yung magulang, bilang magulang, kunwari kung magkakaroon ako ng anak na mag-aaral sa public school, gusto kong sa public school ako magpapaaral ng anak ko doon. Magkakaanak ako. Ako ang batang... Gustuhin ko rin na gusto ko rin ng ganong klaseng na malaman ko na nasa school na yung anak ko, okay, na ako. Kampante na ako. Or umalis na siya, so pauwi na siya. Dapat nandito na siya in 30 minutes. Diba? Mga ganon. May kwento mo pati yung oras niya sa pag-travel. Lalo po pag nag-school service ang bata, tricycle or what, importante yun. Na alam ko kung anong oras nag-out, nag-school bus, at ma-check ko siya. Of course, texting the child or calling, our home, na kung nandiyan na ba. That's where the cell phones used already. Pero at least alam mo kung anong oras pumasok at anong oras lumabas ang anak mo sa school. Kasi yan din yung lumalaking problema ng mga magulang. Lalo na sa high school Sa high school kasi natatandaan ko sa high school na yung mga kasama ko sa school, hindi ako gumagawa. Kasi, syempre, alam ko speaking from experience. No, hindi naman. Mabait ako nung high school. Anong nangyari nung college? Pero hindi, kasi nung high school kami issue yan kasi, di ba yung mga computer shop na malapit sa schools? So, ang tendency ng mga estudyante, bago pumasok ng school, mag-computer muna. Yes. So, di ba, nagkaklase na yung nila, second period na, tsaka pala sila papasok. Kasi inuna nila yung pagko-computer. Kung may gantong sistema, di ba, anong oras na? Wala pa nagtatag sa akin na pumasok ka na sa school, di ba? Siguro. Nasaan ka na? Second period ka na papasok. Anong ginawa mo? Alam ng magulang mo yung schedule mo. Oo, di ba? Kasi, hindi, for example, 7 a.m. yung pasok mo. Alas 9 na, di pa nagte-text yun dun sa scanner, sa biometrics, di ba? At least, malaking tulong to lalo na sa mga magulang. Kasi, hindi lang sila nakakampante. Alam nila na talagang nag-aaral yung mga anak nila. Kasi, di ba, yung mga... Katulad nga ng mga sinabi nila kanina na meron talaga mga estudyanteng medyo matigas yung ulo. At saka gusto kong i-add, marami po sa mga magulang natin ngayon, pareho silang tatrabaho. Nagsusumikap para makapag-aral po ang mga estudyante. Siguro it's about time for us as a student. At kaya namin na-come up tong gantong sistema is to assure our parents na yung pag-aaral natin, binabalik natin sa paghihirap nila. I even know a story, yung anak niya para mapag-aral sa isang private school dito sa Metro Manila, nagsasaka sa probinsya. Wow. I'm sure they have cellphones din naman. Or kung hindi man sila, yung kapatid nila, na makaka-receive na ang anak ko pumapasok sa school at lumalabas sa school na nalalaman nila sa probinsya. Diba? So we come up with this system to touch the life and assure the parents that, hey, mom and dad, or nanay at tatay, nag-aaral kami mabuti para sa inyo, para maiahon sa hirap. Wow. I mean, what is 1 peso again or 2 pesos per day na ina-assure mo somehow ang magulang mo na nag-aaral po kami mabuti rito. So, open na po ba itong, saan namin ito makikita? Yes. Okay. Pwede po silang tumawag sa 502-8195. Again, this is Dream IT or Dream Innovative Technology. Or mag-text po sila sa 0927-435-5558 or tumawag sa 502-8195 or mag-email po sa dreamit.innotech@gmail.com. So for sir, ilang school na yung nalagyan nyo ng ganito? Actually, we're sending a lot of proposals already to different schools. But of course, we're waiting really for accreditation and DEX and plus other things in partnership, of course, with some other major networks. Oh, yes. Of course, I would like to acknowledge SCT for si Sir Kervin for believing on this project at talagang naniwala siya on using their systems as well. Magandang partnership ang nangyari dito kasi di
Diba? Hindi lang sila nabe-benefit, pati yung mga school at iba pang mga kumpanya na ginagamit ang teknolohiya ng SCT. Ayan, so, Yes. So sir, do you have any message for our listeners about this? Wala naman. It's like what Sir Ronald was mentioning. It's basically they're the one who is basically developing the solution to implement and to make a change, diba, for the lives of the people. Innovation. Sa kami, ang goal namin sa company namin, basically we provide our product, quality and service para mag-improve ang efficiency and accuracy, innovation through this solution. Mahalaga din yun na yung gagamitin mo is accurate. Kasi kung hindi, kahit pa sabihin natin bago tong ideyang ito, kung pumapalya naman yung machine mo, is wala din mangyayari. Yes, correct. Diba? So, may website po ba kayo na pwede namin i-visit para po dito sa School Care Security System? I believe there's a website being developed, but they can go to SCT website as well. SCT if you have. Yes. Basically, you can check our products at we have our website is www.smartcardtechnic.com. Ayan, mga katinig. Yan yung pwede nyong bisitahin para sa mga nanay nyo, sabihin nyo, Ma, kunyari yung nanay nyo is president ng PTA, di ba? Thank you for that. Kasi, we would like to call on yung mga PTA officers or president ng PTAs or even officers. This is the right time. I mean, the reason why we're here is because we would like to inform everyone na may solusyon po pala to secure our child sa school, sa pagpasok at sa paglabas. At the same time, nararamdaman mismo ng magulang na may pinupuntahan ang miscellaneous fee. At the same time, we would like to make appeal to DepEd, to TESDA, to CHED, and DOST to somehow help us implement this. Magtulungan po tayo, especially with the issue that we have right now. And of course, we would like to ask then sana the major networks. Yung telecom networks natin to somehow support us with this as well. Tama, kailangan talaga ng support nila, lalo tsaka na yun sa publicity. Sila yung magiging arm din for implementing this kasi baka mamaya mayroong biglang network na hindi pala available sa kanila yung so it has to be available to all the networks. Yeah, and ang tinatarget natin dito is not only Metro Manila but the whole Philippines itself. Because we wanted to secure the lives of our children. Sana mabigyan ng pansin talaga itong itong proyekto na to na hindi lang isang school lahat ng school, lahat ng pwedeng applyan nitong sistemang ito is magiging beneficial talaga. Kaya ayan nga, so muli tinatawagan natin ang lahat ng pwedeng tumulong dito sa ating programang ito na sa ating sistema na to na iba tong sistema to sa nakasanayan natin na security system sa mga school. Kaya ayan, so siguro any last message na po? We would like to thank the Voice of the Youth for guesting us here. And again, for those who wanted to inquire about the latest security school care system, you can call 502-8195. Again, that's 502-8195. Or you can text us sa 0927-435-5558. Again, 0927-435-5558. Or email us sa dreamit.inotech@gmail.com. Maganda na rin po sir, no? Kung meron kayong parang poster niyan, i-post namin po sa Facebook page po namin para mas lalong malawak yung share namin pati yung mga contact numbers Facebook na pwede nilang i-contact. Ayan, once again, si Sir Ronald Abad and Sir Kervin Ong. Ayan, palakpakan natin sila. Okay. Ayan. Once again, dun sa naalala ko yung, di ba, yung kung may katinig tayo nakikinig ngayon and sabi niya sa mama, Ma, may bago pa lang ganito, di ba? Ikaw na lang din na lagi nag-aalala sa akin. Diba? Ito na yung solusyon. Sana masabi mo sa teacher ko, di ba? Pero
Sana nga ganun, Dan. Pero hindi lahat na estudyante ganun ang iniisip. Sana nga ganun, Dan. Diba? Dahil baka mamaya merong estudyante dyan na nakikinig at naririnig nila tong programa natin. Na biglang sasabihin nila, naku, patay na natin yung radyo. Baka marinig ni nanay. Ako sa mga nawalan pa tayo ng listener. No. Maganda to. Para to sa seguridad ninyo. Yes. Pag may sipon talaga nagbabakal ka lang. Oo, ganun yun, Dan. Grabe, ang dami ko ng bakil. Ayan, so, ito po, si Sir Ronald Abad and Sir Kervin Ong, muli para sa School Care Security System na ipopost na lang po namin mamaya sa Facebook page namin para po mas marami yung makakita. Ayan, so, hindi lang dito sa on-air, online din po tayo. Ayan. Thank So, you. palakpakan natin ulit si Sir. Dami kong palakpak. Pansin niyo ba pag nakaupo ko dito, palakpak ko ng palakpak. Oo, okay yan. Pero masaya, di ba, pag pumapalakpak. Ayan. So, siguro dahil dyan, napapag-usapan na lang din natin yung tungkol sa estudyante. Punta tayo doon sa isang usapan natin na tungkol din sa estudyante, sa ating what do you think? Or abot pa ba? Or next, ano na lang. Pero okay lang, kasi at least maganda tong pag-usap natin na tungkol sa estudyante na nakaka-relate yung mga listeners natin, kahit pa yan high school, kahit pa yan college, para sa kanila tong mga impormasyon na binibigay natin sa kanila. So, ayan, tinatawagan ko ang ating mga hi, ayan, pwede na kayo umupo dito sa mga So, kahit usapan muna tayo. Huntahan. Alam niyo ba yung term na huntahan? Ano yun? Sige, sumagot kayo. Alam yun Alam niyo yung term na huntahan? Hindi. Ano yun? Yung huntahan, galing yan sa... Kasi galing akong Quezon eh. So, yung term na huntahan is kwentuhan. Di mo ba alam? Oo, naalala ko na. Sa Rosario, taga Quezon ka din. Ikaw talaga. Ang term na huntahan natin, Garv, is kwentuhan. Okay. Ito yung ginagamit na term ng mga matatanda. Mga lola at lola namin dun sa Quezon na ayan, sige. Bawa, nasa ano sila? Rest house. Ano yung kamalig? Napaka-informative ko na. Kuya Kim na ba ako dito? Okay. Ano yung kamalig is rest house, yung may duyan, yung pa-chill-chill ka lang, okay, diba? Okay. Sabihin ng matatanda dyan, oy, pato kayo, huntahan tayo. Ayan. Okay. So, dahil dyan, huntahan, punta tayo sa, pwede natin pag-usapan ngayon, nasa segment natin na What Do You Think? Okay? As a youth, do you know your purpose? Ngayon ang panahon para tayo'y makisangkot at makialam. Iba na lang. Malilate ako sa part-time job ko. Like I care. Tara na nga, girls. Ay, alam ko yan. Yun ba yung K-pop? Oo nga, no? Ano nga kayang magagawa ko? This is your time to make a move and be involved. How about you? What do you think? Okay, ayan. What do you think? So, marinig na nga natin kung ano nga ba ang topic natin ngayong araw na ito. Go, Ate Gar. Okay. Due to fast-pacing technology, youth nowadays are exposed to digital and internet media than a book. They sometimes have that mindset that books are equals to fun. To no fun, rather. Do you think reading a book is still important in a teenager's life? Wow. Do you think reading a book is What still do you important? think? What do you think? Ayan. So, meron tayo ditong 4 na panelists. Actually, marami. Meron pa sa gilid. mga dumating ng mga Ayan. friends. So, meron tayo Kung gusto ninyong mag-share. Mga college student. Youth na naman tayo dito. Dahil sa short hair mo ngayon. Yes. Ate Gar. Ayan. So, ayan. So, ang tanong natin ngayong araw na ito para sa ating What Do You Think is, do you think reading a book is still important on a teenager's life? Simulan natin sa'yo, Ate Gar. Oh. Teenager. Bilang teenager. Yeah. Okay. Alam, sa tingin ko, mahalaga ang pagbabasa ng libro, ng books, no? Kung mahilig magbasa ng books, ang ano ko lang dyan is, yung lalawak actually yung yung imagination mo, yung vocabulary mo. Hindi lang yung vocabulary kasi pag parang para ka rin nanonood ng movie. Kasi minsan, lalo na pagka sobrang well-written yung mga libro na yung parang pati yung mga sounds na nai-imagine mo, di ba? Oo, tama. Hindi pareho ng pag nanonood ka ng movie. Nandiyan na binibigay na lang sa'yo, di ba? So, ito, gumagana yung imagination mo. Okay. And, yun nga, yung vocabulary mo. Tapos marami pag meron kang hindi naiintindihan, ang dali-dali namang hanapin, di ba? So, mas marami kang nalalaman na hindi lang vocabulary, pati mga concepts na mga ideas na mapupulot mo doon na
pwede mo ring i-share or gamitin sa sarili mong buhay. So, maraming talagang benefits ang pagbabasa ng books. Ayan, so ako guilty ako sa topic na to actually. Kasi ako, hindi ko naman sinasabi na hindi importante ang pagbabasa. Ako lang talaga yung tao na mas sa pagsulat ng istorya. Mas gusto ko yung ako yung gumagawa kaysa bumabasa ko. Pero syempre, 'di ba? Isang factor nga doon yung mas maganda nga doon na mahilig kang magbasa para at least pag gumawa ka ng storya mo, mas marami ka. Pero ako kasi pure imagination yung nangyayari sa akin. Kasi ewan ko ba, wala akong para sa pagkakaiba-iba natin dito. So, parang wala akong drive. Ewan ko, mabilis akong nawawala yung focus ko pag nagbabasa ako. Pero nagtry ako Para naman sabihin ko sa inyo, nagtry naman ako magbasa. Actually, nung high school, meron akong binabasa. Kalimutan ko na lang yung title. Pero di ba, at least nagtry ako. Yun nga lang talaga, nawawala kagad yung focus ko sa pagbabasa. Pero kasi kanya-kanya yan di ba? Hindi mo naman mapipilit lahat ng tao Hindi pa ka dapat sa'yo, Dan, ba ang binabasa mong books? Mas maiiksi lang. Baka naman sobrang kapal ng mga binabasa mo. Hindi. Umabot na mga trilogy yung binabasa ko. Hindi naman. Actually, manipis nga lang. Hindi ko lang talaga alam kung bakit ganun ako. Ewan ko, ganun siguro talaga ako. Pero yung topic ng book, hindi ka lang talaga interested. Baka merong mga ibang... Oo, pero ayan. So, dahil na nga dyan, meron tayong mga kasama dito na hihinga natin ng insights tungkol dito sa topic natin na ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo nga ba, importante pa rin talaga yung pagbabasa ng libro dito sa mga edad natin ngayon, Ate Carl. Ayan. So, unahin natin si Ray Celine. Sige, ayan. Nasaan yung mic mo? Ayan, sige. Gumagana yan. Ano ba yan? Hindi siya gumagana. Sige, isang mic na lang. Ayan. Hello. Hi. Ayan. So, si Ray Celine nagtanong din siya kanina. Pero tanongin natin uli siya ngayon. Pero, ayan. So, ano yung tingin mo dito sa topic natin ngayong hapon? Reading a book. Importante pa rin naman magbasa ng libro kasi, syempre, aside from dun sa negative side na yung internet, hindi mo naman din siya kayang dalhin anywhere or your television or anything. I mean, yung book, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Tsaka mas informative siya kasi parang hindi naman siguro siya ipopublish or i-release kung hindi naman na-verify yung mga nandun. Ayan. So, yun yung kanya. Yun yung input niya tungkol sa topic natin. Si Rosario naman. Ayun, for me, reading a book is fun. Sobrang, fun niya. Kasi tulad ng sinabi niya, you can, bring a television with you, diba? So, yun, if you have a book with you, you won't be bored kahit nasan ka. Yun. Tapos, and kapag nagbabasa ka, nabasa ko to, quotation, read a book and tell good stories. Ayan. Okay. So, pag may na-meet ka, pwede mong sabihin sa iba kung ano yung nabasa mo, diba? Pwede na kayo maghuntahan. Pwede na kayo maghuntahan. Diba? Magandang yan. Yung maging topic of conversation, yung mga books mo na nabasa nyo pareho, diba? Parang yun yung nangyari dun sa... May kailala ako Ay, ganun ba? Ganun ba nagsimula? Sige, patapusin natin si Rosario. Sige. Ito na, ano pa yung mga naisip mo dyan? Ayun, yun lang yun naman. Siguro sasabihin pa nila iba kung sasabihin, kaya hayaan ko na silang sabihin. Sige. So, yun yung sa kanya. Parang maganda tong means na magkaroon kayo ng mutual understanding. Tama. Sige, si kumparing Jace. Ayun. Hello. Hi. Para sa akin, it's important to read the book kasi books open you to a whole lot of places. Marami kang na-discover, ang dami mo natututunan. So parang example, nakabasa ka tungkol sa Paris. Sa horror places about Paris. So may knowledge ka na about Paris even though hindi ka pa napunta ng Paris. Tama. What works is your imagination na lang. Exactly. Yeah, tapos a lot of things pa. For example, may nabasa ka about biology. So pwede mo siya apply to real life. Yan. Tapos when you have a book with you, syempre pogi ka. Parang bumagsak ako lalo doon. Dan, magdala ka lagi ng Sige, magdadala ako. Yun pa, encyclopedia. Wag naman. Yung buong volume mo na libre dadali ka. Sige, ano ba yung mga sasabi mo? Ayun po, sa books, you can get ideas. Siyempre, kasi as a writer, pag nagbabasa ka ng books, nakakuha ng style and knowledge. Yun, style, pwede mo adapt yung style ng writer. And aside from that, yung vocabulary nga, lumalawak. Tama. Saka yung communication skills. Kasi minsan, may mga may mga characters na witty.
So, tama. Sobrang galing nung writer na gumawa ng conversation between the characters. Oo, yun yung mga gustong-gusto ko pag yung may mga conversation na, pati yung accent, minsan, i-imagine mo from the way it's written pa lang. Wow. Sige, magbabasa na talaga ako. Even the smell of this certain food they're cooking, diba? Exactly. Yun. Sige. Ikaw naman si Aurora. Ayan. Okay, important pa rin na magbasa tayo palagi ng libro. Although, parang non-fiction yung dating nung dinadiscuss nila kayo na more on the fiction side naman ako. Sige. So, more on imagination. Imagination yung, talaga dito. Para kasing, pag nagbabasa ka ng it's either fiction or non-fiction, pero pag sa fiction, parang may pinapasok kang bagong mundo na new sa'yo. Parang, minsan, lulunukin ka ng libro. Wow, lulunukin ka ng libro. Yung, ganun kalalim no? Yung, parang, hihilahin ka ng libro sa isang bagong world, tapos parang mapo-forget mo for a moment yung worries mo. Parang movies na rin, pero pag libro kasi, yung imagination nasa iyo yung control ko ano yung pwede mong isipin nandun. Tama. So ano din siya, parang stress relief. Kasi nga, napupunta ka nga sa ibang dimension. Ibang dimension. Pero huwag mo nga kalimutan bumalik. Yes. Tama. Yung pala sumisigaw na yung nanay mo, "Hoy, magsaing ka!" Nandun ka sa ibang dimension. Nay, nandito pa po ako sa outer space. Wala pong nagsasaing doon. Wala pong nagsasaing dyan. Bumalik ka sa realidad! Diba? Pero maganda nga siya kasi, diba, hindi ka man gumagalaw, pero yung utak mo kung saan na pumupunta. Dahil nga nag-i-imagine ka na iba't ibang bagay. Pero bilang isang college student naman, ano yung impact ng pagbabasa ng libro? Pag-usapan natin is dun sa tungkol sa school mo. Okay. Pag sa libro kasi, parang lumalabas palagi sa amin na mas reliable source yung libro. Kasi kagaya nga ng sinabi nila nung una, hindi naman ipapublish yung libro kung hindi totally na-verify yung information na nandun. So, mas mainam pa rin minsan talaga na sa libro ka nagbabase. Kasi yung internet, pwede namang i-edit yung laman yan. Minsan, pinupost na lang nila, no verification na nangyayari. So, parang nagkakaroon tayo ng misinformation na nagsisirculate sa internet. So, verification. At saka sa mga importante ito sa mga mass comm students. Katulad ng natin dito ngayon. Siyempre mga kasama natin ngayon from PUPCOC din. Ayan, hi! Hi kayo yung live stream natin. Ayan. Hi, gusto niyo sumami sa usapan natin ngayon? Pwede naman. Pwede naman. Kaya sige, ito si Miss naka-yellow. Gusto mo? Okay lang. Sige, ayan. Pero nandito sila ngayon para sa isang radio tour. Ayan. So, ayun na nga. Nasaan na nga ba ako dun sa... Ano impact ng pagbabasa sa school? Kasi, di ba, bilang mga communication student, inuutusan tayo na gumawa ng mga storya, mga 50 pages na kahit script. Yung mga yung mga media practitioners, sinasabi na read all you can. Read all you can. Parang eat all you can. Parang yung eat all you can yung kaya kong gawin. At natatawa na naman ako. Pero at least may kaya akong gawin. Eat all you can. Ayan. Pero 'di ba, yun nga, parang kasi 'di ba yung mga napapanood sa TV, nagsisimula yun sa brainstorming 'di ba? So, saan ba galing yung mga idea nila sa brainstorming? Syempre sa mga nabasa din nila, sa mga na-experience nila. Kaya ganoon na lang talaga siya kaimportante. Lalo na sinasabi ko sa mga mass comm student. Pero kayo din, ano yung masasabi niyo dun tungkol sa topic na yan? For me, super helpful talaga yung pagbabasa. Kasi kapag magsusulat ka ng essays, discussions, you can use what you've read, di ba? Katulad, last time, class namin about painting. Okay, yung nabasa ko, sinabi ko yun. Okay. Dun sa prop. Dinrawing mo ba super yung... helpful. No! Ano yung painting? Diba dinrawing mo yung na-imagine mo tungkol doon sa nabasa mo? Hindi, yung actually discussion lang yun nung character sa book. Tapos sinabi ko yun sa discussion. So, yung pinag-uusapan natin mga mass comm, paano naman dun sa ibang course? Ikaw, Ate Garva, anong course mo ng college ka pa? Communication din eh. Communication. Organizational communication. So, wala palang hindi mass comm dito. Pero hindi rin masyadong... Actually, to be honest, hindi rin ako reader. Appear! Yes! Nakakuha ko na. Hindi rin ako actually reader. May time lang na ano nga ba yun? Basta may time na nagbasa ako ng mga sunod-sunod na mga pocketbooks noon na naghihiraman kami na. I remember in high school, uso yung, oh my God, hindi ko sasabihin. Merong uso na pocketbook noon na lahat ng naghihiraman. Pahiram niyan. Sige,
And then, meron akong friend na nagkataon na nagkasabay-sabay na punta sa kanya 3 books. Okay. Sabi niya sa akin, Garv, may ginagawa ka ba? Sabi ko, wala. Bakit? Basahin mo nga to, tas kwento mo sa akin. Kasi kailangan ko ng istorya yan. Binasa ko. Okay. And then, pagkabasa ko, tapos na, sabi niya, anong kwento? Yung ganyan-ganyan lang, tas ganito-ganito. Yung parang, hindi ako masyadong sa kwento na, ganito yung nangyari. Hindi ganun ito. Okay. Yung lang, ganyan. So, ayun lang. Ganun siya. Yun lang. Okay. Sige, ganun. Mga ganun lang. Pero, I find it, although hindi ko siya, kumbaga parang noon hindi ko hinahanap na kailangan meron ako binabasang libro. Kasi meron kaming friend nung college na talagang ganon. Hindi pwedeng, laman siya ng book sale. Nakakahanap ng books. Okay. Hindi ko siya hinahanap. Pero once na mag-start akong magbasa ng book, tatapusin ko siya. Kasi nga, para kang nanonood ng movie. Na gumagana yung imagination mo, na gusto mong malaman ano yung mangyayari, ano yung susunod, paano to matatapos, ano yung... Tama, maganda yan. You keep on coming back for more. Exactly. Tama. So ayan, magtutuloy-tuloy ang huntahan natin pagkatapos ng ating mga break and mga news na dapat ipaalam din sa ating mga katinig. So magbabalik po ang Voice of the Youth Radio, kaya kayo, dyan lang kayo dahil marami pa tayong huntahan. Yes, go. We'll be back. We'll be back. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. This is Inquirer Radio, 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Usaping Information Technology. Isang IT firm ito na composed of newly graduate IT professionals. Mga gadgets na kinahuhumalingan ngayon. Oo, laging trending ngayon. iPhone 5, reels na ganyan, no? At iba't ibang usapin para sa mabilis na pag-unlad ng bayan. Napakarami ho natin pag-uusapan. Yung tourism, anything under the sun po pwede ho natin pag-usapan. Ang programang magbibigay kaalaman sa bayan. Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigati kasama sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Bigati sa Inquirer Radio 990 AM. Inquirer Radio 990 AM. Inquirer Radio. Philippine Standard Time, it is now exactly 4 o'clock in the afternoon. Here now is the news for this hour. President Aquino accepted the resignation of Local Water Utilities Administration, or LUA, Chairman Rene Villa. An Aquino ally, Villa was implicated in the pork barrel scam, and he earlier admitted being the lawyer of Janet Napoles from 2006 to 2010. Villa said Napoles became his client a year after he stepped down as Agrarian Reform Secretary. He also admitted receiving cash in a vehicle from Napoles, claiming these are payments for his legal services. Malacanang confirmed Villa's resignation, but Communications Secretary Sonny Coloma was mum if this is an offshoot of his connection to Napoles. Coloma said that Villa resigned effective last November 30, adding that the president accepted such personal decision. Meanwhile, South Africa President Jacob Zuma announced that their former leader Nelson Mandela will be buried on December 15. Zuma also announced that Mandela's burial will be at his ancestral home in the Eastern Cape. He added that Mandela will be honored at a December 10 memorial service at Johannesburg Soccer City Stadium, which became the site of the 2010 World Cup Finals. Mandela would be laid to rest at his ancestral village south of Johannesburg in a plot where 3 of his children and other close family members were buried. And that's the latest news for this hour. Stay tuned for more at 5. This is Racy Amado for Inquirer Radio 990 AM. Ang programang tutulong sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan at aalalay sa mga mamamayang nais mapalago ang hanap buhay. Paano raw naman yung 10 buwan na naghihintay ang mga magsasaka? Paano po sila kikita, Kaperis? Maraming mga sinasabit opportunities itong ibigay unang-una. Employment dun sa mga farmers. At ang pag-asa makagenerate tayo ng mga hanap buhay ay sa agrikultura. Sa tulong ng iba't ibang sektor at kooperatiba ng ating bansa, bibigyan tayo ng kaalamang may ugnay
kaugnay sa turismo, agrikultura, ekonomiya at iba pang usaping may kinalaman sa pagpapaangat ng ating bayan. Ang pag-uusapan natin doon, Jerry, yung inimiti nating mga programa para sa mga kooperatiba. Yung talagang pangkabuhayan, yung talagang tinatawag na pambahay, housing, at saka ecotourism. Lakas Koob, Buhay at Kabuhayan. Kasama si Jerry Saudi at ang Secretary General ng Cooperative Union of the Philippines, Ka Felix Borja. Tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lang sa Inquirer Radio 990 AM. This is Trans Radio Broadcasting Corporation. Inquirer Radio 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ. Inquirer Radio 990 AM. Member KBP. Informing, inspiring, involving, and empowering the Filipino youth worldwide. You're listening to the Voice of the Youth Radio with the Voice Master, Pocholo Gonzalez, here on Radio Inquirer 990 AM. Hey, cowabunga, dude! You're listening to the Voice of the Youth Radio with the Voice Master, Pocholo Gonzalez, here on Radio Inquirer 990 AM. Woohoo! This is Anthony Pangilinan for Voice of the Youth Radio. Inspire, inform, involve, and empower. I really like Voice of the Youth Radio on 999 kilohertz DCIQ. And yeah. And Hi, this is Ogyang Gasit and I like Voice of the Youth. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. Kabataan, you are invited to join and support Kalayaan Filipino youth standing up against modern-day slavery. Together with MTV Exit Philippines and Philippines Against Child Trafficking, Voice of the Youth Radio encourages you to make a move and stop modern slavery. Human trafficking has already hit our country, and men, women, and children are at risk of being trafficked. This December 2, Kalayaan gives a free jeepney ride, Biyaheng Di Matraffic, at Katipunan Route 8 to 6 p.m. and also runs nationwide. There's also a film screening at Metro Manila, traffic jam at Cebu City, school tour at Bislig City, Kalayaan Fair at Davao City. For more info, visit www.mtvexit.org/human trafficking. Makialam, makiusisa, huwag maging bystander. Stop the modern slavery now. And now we're back sa Voice of the Youth Radio. At ayan, gusto ko ulit, pag talaga nagbabalik tayo, palakpakan tayo. Gusto ko yun parang nakabuhay ng dugo. We're back, nandito pa tayo. We're back, nagbalik kami. Ayan, so ayan, balik tayo sa huntahan natin. O mga katinig, alam nyo na yung huntahan hindi ko na, explain ko pa ba uli? Baka kasi may ka-tune in lang Huntahan is another term for kwentuhan. Ayan, so kwentuhan tayo sa segment natin, what do you think? Ayan, so yung tanong nga natin kanina is, wala na. Nasaan na yung ano ko dito? Ano yung importansya ng pagbabasa? Do you think reading a book is still important? Ayan, so kanina sabi mo, Ate Carv, meron kang tanong. Oo, meron akong tanong. Sige nga. Dahil sa napaka-high-tech na natin ngayon. Sige po. May nakikita ba kayong difference or meron ba kayong preference between a real book at saka e-book?
Tama. Yan. Sige. Isa-isa Yung ulit e-book, tayo. electronic book. Yan. So, ayun daw yung tanong ni Ate Garv kung ano yung pagkakaiba ng pagbabasa sa totoong Na-try libro nyo na ba? na nahawakan nyo. Nahawakan at nalilipat nyo talaga yung mga page Dun- at amoy libro. Sige. Okay. Si Raiselin muna. Go. Mas madali kasi magbasa sa libro kaysa sa e-book. Kasi, syempre, once na may gusto kang balikan na page or may gusto kang balikan na part dun sa libro, pwede mo lang siyang ibalik yung pages. Pero kung sa e-book kasi, parang ang hirap niya hanapin. Tapos minsan maliit pa. Tapos papalaki mo pa. Hindi lahat ng e-book merong automatic na di ba, yung magsiskip ka ng mga page. Walang ganun. Hindi mga ganun yung iba eh. Okay. So, si Rosario naman. Ano ba masasabi mo? Sa akin naman, yung advantage ng e-book, di ba, lagi kami dalang phone. Alam ko, pareho mong binabasa. May e-book ka, tapos may libro. Adik lang. Baka daw magbago yung kwento. Sige. So, yun. mag-iba yung ending pag kasi, di ba, e-book, lagi kami dalang phone. So, carry mo siya kahit saan. Tapos, minsan wala kang dalang bags, di ba? So, hindi mo madadala yung book. Yung books. Pero kapag pag kasi tunay na book yung hawak mo, for me lang mas, parang mas feel mo yung pagbabasa. Mas ramdam mo. Oo, tsaka, pag nagbabasa, paikot-ikot ka kung saan. Tapos, hindi siya nalolobat. Tama. Hindi siya nalolobat. May point siya doon. May point siya doon. Hindi nalolobat yung libro. So, yan na sa akin. Sorry naman pag nalobat yung libro. Nakakahiya naman daw kasi. Oo. Okay. So, si Jace naman. Ayun, para saan mas better kung kung physical yung book. Physical. Yeah. Kasi Physical. Okay. Kasi mas pogi ka pa rin. Oo, kasi Nakakadalawa natin. Di ba sabi nga ni Rosario, pwedeng may phone ka lang, dala mo lahat ng books mo doon. Mas normal na yung may hawak ng phone. May hawak na phone malay ba nilang may 10,000 na e-books doon, di ba? Hindi. Pag may dala kang book, mas pogi pa rin. Magdadala na talaga ako ng encyclopedia. Complete mula A to Z. Para poging-pogi. Tapos magkukurbata na rin ako, di ba? Para magtitinda. Naman, OA naman. Okay, si Aurora naman. Okay. So, more on, mas gusto ko rin yung libro kasi may nabasa ko na, alam nyo ba na ang libro, kaya niyang mag-hold ng memories ng tao. Yung memories natin mismo. Kasi di ba iba yung, kuwari, may trip ka na pinuntahan, tapos may kasama kang isang libro, dalawang libro. Yung sa trip na yun, habang binabasa mo yung libro, parang, if ever nababasahin mo siya ulit after ng trip, maaalala mo yung trip mo. Not necessarily kagaya nung e-book na nostalgia everywhere. Wow. Anong tawag? Nostalgia. Spell. Spell. Memories. Ikaw, Jexy. Kailan ka ba nakatayo dyan? Meron ka din gusto sabihin. Hi guys. Sabihin ko lang, ang advantage naman kapag e-book, yung ilaw. Halimbawa, kasi kung book, halimbawa sa kwarto ka, halimbawa namatay yung kuryente, nag-brown out, hindi ka makakabasa. Pero kung naka-e-book ka, yung phone mo, tapos hindi pa naman siya nalobat, kayang-kaya pa. Pero di ba yun yung masakit sa mata, yung madalim yung paligid mo, tapos aliwanag na nakatapat sa'yo? Actually, yun ang yun ang isang nakikita kong disadvantage ng e-book kasi, oo nga, maliwanag siya. Pero isipin niyo yung ilaw yon na diretsong pumapasok sa mata natin, which is bad. So dapat buksan mo pa rin yung ilaw. Oo, yun lang. Siguro emergency purposes lang. Kung gusto kating-kating ka nang basahin yung book, go ka sa e-book. Yung namimilipit na gusto lang matapos yung libro. Kasi diba yung feeling kasi parang parang ka nanonood ng palabas. Kung alam niyo yung feeling. Pero totoo yan. Yung talagang pag kunwari, konti na lang, matatapos ka na, tapos dumidilim na. Hindi, tapusin ko to. Opo, yun, totoo. Tama yan. Maganda yun din sa share ni Aurora na yung sa mga memories nga. Oo. Akala ko kasi susulatan mo ng Ako susulatan ko yung book May date. I read this in Paris. Yes. Sosyala. Ayan, so dahil nga doon. So, ano ba? Paano natin tatapusin ito? Usapan natin ito. Tungkol sa libro. Sige, alam mo, di ba, obvious naman na sinasabi ng lahat ng mga kasagutan nyo na importante ito. Kasi, ito yung kung wala nagtuturo sa'yo, magbasa ka ng libro at matututo ka. Parang ganon. So, hindi mo kailangan ng may nagsasalita sa harap mo, hindi mo kailangan ng hindi ko naman sinasabing hindi kailangan ng prof. Pero yung in times na parang gusto mong matuto, na tapos na yung oras ng pag-aaral mo, pwede ka magbasa ng libro. Minsan, meron kang mababasa sa libro that can be totally unrelated sa mga subject. Mabago pero, naman, diba?
Pero hindi yun eh. Minsan mas meron ding mga points ka na maaalala sa mga nabasa mong book. Pag kunwari habang nagle-lecture ang prof or something na biglang parang yung may isip mo na parang yung dun sa nabasa kong ganyan-ganyan. 'Di ba? Lalo na kung yung ang mga subjects ninyo about mga kunwari mga sociology or yung mga history part. Kasi may mga books na ma-mention yung mga yan ang daming mong pwedeng, na kahit na hindi mo na-experience personally, makaka-relate ka kasi nabasa mo sa isang book. So at the end, importante talaga. Yes, read. Sabihin natin lahat na importante ang pagbabasa ng libro. Importante ang pagbabasa ng libro. Very good! Okay. Dahil dyan, i-relate muna natin dun sa nasabi ni Aurora tungkol sa mga lugar. So ito yung isang segment natin na medyo natagalan bago natin Pero ngayon, sige, pagbibigay namin sa inyo ang segment natin na Hotspot segment kung saan bibigyan namin kayo ng mga tips kung saan yung mga trending places na pwede nating puntahan. Okay? Dahil dyan, dito muna tayo sa Hotspot. Beautiful places. Awesome events. Delicious cuisines. This is Hotspot. Hey guys! Andito na naman po ang pinakaabangan na segment, ang Hotspot, wherein all trending places all over Metro Manila are combined to come up with our trending places na sigurado namang aabangan at susubukang puntahan to dine, to relax, and to have fun. Ibang klase ba ng trip ang hanap mo tuwing tag-ulan? Why not try the Villa Escudero Waterfalls Restaurant? Yeah, Waterfalls Restaurant nga ang food trip na ito. Meaning you get to have some splash of water while eating your favorite food. Wow! Ibang klaseng restaurant pala yan, friend. Swak na swak talaga yan para sa mga kabataang gustong mag-relax at maka-experience ng mga bagong adventure these days. So, ready na pala ang lahat. Saan naman kaya located ang Waterfall Restaurant na to? Siyempre, walang iba kundi sa Villa Escudero sa San Pablo City, Laguna. Oh, malapit lang din pala yan. Meaning, it's a few miles away from the metro. So, ano pang hinihintay natin? Tara na, let's have some fun while eating under the flowing waters of Labasin Falls in Villa Escudero Waterfalls Restaurant. Alright, let's go with our second in-demand place. O sige, may hint ako sa'yo. O, anong hint mo? Ito ha, it is a beverage that you drink every morning, every work to keep you awake, and definitely iniinom mo rin to tuwing taglamig. Hay nako, imposibleng hindi mo pa rin to mahulaan. Syempre, walang iba kundi ang napakatapang at manamis-namis na coffee or kape. Nako, hindi mawawala ang kape tuwing taglamig. At speaking of coffee, hot na hot ngayon sa mga kabataan ng coffee shop na ito. Ito ang Café de Lipa. Guys, hindi lang po sila nagsiserve ng normal brewed coffee. Meron din silang gimmick na kinahuhumalingan ng mga coffee lovers ngayon. They have what they called mood coffee. Teka, ano ba yung mood coffee na yan? Pag umorder ka ng mood coffee, you will choose a flavor that will suit your mood of the day. Whatever time of the day, however you're feeling, you can find the appropriate coffee blend made just for you. So what are you waiting for? There's nothing more warm and relaxing than a sip of coffee, diba? And that's what makes Café de Lipa different from any coffee shop. So saan pala located ang Café de Lipa? Siyempre, sa Lipa City, Batangas ang mga branches niyan. Sa Mataas na Lupa, Lipa City, sa Barangay Tibig at Ayala Highway, Lipa City, Batangas. Meron din pala yan sa Market branches in Taguig City. And that's it for this time. We had a blast of list from Hotspot. Kita-kita ulit tayo sa susunod na paghahanap sa pinaka-in-demand places to enjoy these days. Saan pa nga ba kundi dito lang sa Hotspot! Kanya-kanyang kwento, madalas mas matindi pa sa lahat ng telenovela. May kwento na pagsubok, may kwento na pagsisikap. Ano mapagsubok sa buhay, malalampasan mo. Basta meron kang plano, may kasama ko, tulisap ng buhay at tumagaan. Ano mang pangarap kahit gano'ng ang kahirap mo,
nalalampasan mo. Kwento na magpapaalam sa mga nais mong makapiling kung saan. Kwento na nangyari, malayo ang mararating. Basta meron kang plano, may kasama mo, di mo sarap ng buhay at kumagaan. Ano mang pangarap kahit yan ang kahirap mo, di siya maabot mo yan. Ano mang pasubok sa buhay, pag meron kang plano, huwag yan a little piece of mind. Basta meron plano sa buhay. Basta meron kang plano, may kasama ko, di ko sarap ng buhay at kumagaan. Ano mang pangarap kahit gaano mang kahirap mo, di siya maabot mo yan. Ano mang pagsubok sa buhay, lalawasan. Ano mang pangarap, abutin mo, kaya mo yan. Ano mang tagumpay, ano mang hirap sa buhay. Anumang pagsubok sa buhay, malalampasan. Anumang pangarap, abutin mo, kaya mo yan. Anumang tagumpay, anumang hirap sa buhay, basta't may plano, kaya mo yan. Basta't may plano, kaya mo yan. Yeah. Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Patungo sa liwanag, abutin ang tala. Pagkatapos pakita sa mundo, puso nagbabaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susulat. Marinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, di susuko. Alam kong kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Walang imposible. Sige lang ng sige, ayan. Sige lang ng sige, ayan. So, binabati natin pala yung kauna-unahan nating astronaut, na Filipino astronaut na makakarating sa outer space. Kasi nga, astronaut siya. Pupunta siya sa, saan ba? Sa moon! Space lang. Pupunta siya sa moon. Ayan. Sino, pangalan niya? Chino Ross. Chino Roque. Chino Ano? Akala ko sasabihin mo Chino Roses. Kaano mo yun? Kaano mo yun, Jace? Kasi kuya ko yan eh. Wow. Pogi din. Buti pa yun. May dala rin siguro siyang book sa space. Buti pa yung kuya mo pupunta ng space. May dala siyang book. Ayan, so kino-congratulate natin siya si Chino Roque dahil napakamakasaysayan nito dahil
first ever Pilipino na makakarating, makatungtong sa Sasakay sila sa Space Expedition Corporation Shuttle. Parang saya-saya na napunta. Magkano yan? $98. Magkano? Parang medyo masakit sa bulsa yung $90,000 nga ba? 45. Okay lang, hindi naman siya Ay, sabagay. Pero ayan nga, ito yung kanta natin ng Quest, Sige Lang. Ayan. So ito yung magandang pag-usapan natin dito sa ngayong panahon na to. Sige lang. 'Di ba? Parang marami kasi tayong mga bagay na iniisip, parang marami tayong gustong gawin, pero alam mo yun, may something sa utak natin na humahad lang na hindi ka pa ready diyan, wag mo na 'yan gawin. Pero sabi nung kanta, sige lang. Ayan. So kayo, kung may mga experiences ba kayo na natatandaan na parang nag-hold back pa kayo pero pinush nyo kasi nga gustong-gusto nyo yung gawin. Sige, sino mauuna sa inyo? Taas kamay. Wala. Ako meron. Sige, ako na lang muna. Sige, ikaw na, Dan. Ikaw na. Kasi dati parang bago mag-college, hindi ko alam talaga kung ano yung papasukin ko, kung anong kurso ba talaga yung gusto kong gawin. Pero dumating yung point na kailangan ng panlaban sa high school ko na kailangan ng isang broadcaster dahil lalaban daw sa press conference. Ayun, so tinry ko, pero dati wala talaga sa utak ko maging gusto ko na papasok pala ako sa ganitong industriya. Pero yun nga, dahil pinush ko siya kasi feeling ko kaya ko namang gawin and parang ito rin naman siguro yung calling talaga. Yes, para sa akin is pinush ko siya and ngayon sige lang ako ng sige, 'di ba? Ang daming mga nangyayari sa buhay ko ngayon pero sige lang ako ng sige. Ayan, so siguro naman pwede naman kayo mag-share tungkol sa mga sige lang experiences nyo. Ayan. So lahat ng mga katinig natin na nasa Twitter ngayon, punta kayo sa Twitter namin @VoteRadio and mag-tweet kayo sa amin, ilagay nyo sige lang experience. Okay? Once again, #sige lang experience. Okay? Go, Ate Garb. Actually, ang sasabihin ko lang dyan sa ano yun? Sige lang experience. Sige lang experience. Hindi ko alam if it's unfortunate na ngayon ko lang ginagawa yung pagiging sige lang. Yan, okay. Okay, kasi kaya dapat talaga habang bata pa tayo, yan. 'Di ba? Huwag masyadong mag-isip. Huwag masyadong mag-isip. Yung ang dami kasing mga tao na natatakot, na nag-aalinlangan, na iniisip kagad na paano pag nag-fail ako dito? Paano pag hindi pa nga sinusubukan? Okay. Hindi pa alam. Ang para sa akin lang, you fail if you don't try at all. Kung kahit ano pa man yung gusto mong gawin. Pag tumigil ka, that's when you fail. Tama. Yun ang ano doon. Ngayon, kung meron ka talagang gusto, kasi 'di ba, paulit-ulit lang naman tayo doon babalik lang tayo doon sa isang kasabihan na lagi nating naririnig. Okay. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama. Hindi lang may dahilan, maraming dahilan. Tama. So, dapat talaga alamin mo kung ano yung gusto mo. Kasi kung meron ka talagang gustong gawin, gusto mong mag-aral ng ibang language, gusto mong magpapayat, gusto mong parang gusto ko yan ako yan, lagi kong sinasabi sa laging may magtatanong sa akin, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Sexy na talaga naman. Anong ginawa mo? Tapos pag sinabi ko na kung ano yung ginawa ko, parang, ayoko na yan. Ganun agad. Hindi kagad. So, pwede namang iba yung sa inyo. Ibang method, ibang ganun. Sa kahit anong bagay na gusto ninyong gawin. So, kanya-kanya tayong style. Kanya-kanya tayo ng kung paano kung saan tayo komportable. Tama. Sabi nga doon sa kanta, walang imposible, sige lang ng sige. Exactly. Diba? Mga imagination na napapag-usapan natin kanina tungkol doon sa libro, 'di ba? Kung yung imagination na yan kahit papaano sa tingin mo kaya mong gawin sa totoong buhay, why not? Kasi malay mo ito yung magpabago ng buhay mo. Mga ganyan yung parang what if gawin ko to, what if gawin ko yan. Meron mga taong what if lang talaga na hindi naman ginagawa. So, may nakaisip na iba, ginawa nung isa. So, wala na. Nakuha na yung idea na dapat sana siya na yung gumawa. So, itong mga katinig natin dito sa harap. So, meron ba kayong mga sige lang experiences niyo? Okay, go? Wala. Sige na. Mag-share na kayo. Magkakaroon pa lang yan. Magkakaroon. Sige, Jexy. Go. Ayun sasabihin na niya. Yay! Okay. Hello. Meron ba? Sige, meron. Parang wala
Wala naman. Siguro kanina na tinanong mo yan, naisip ko lang nung ano. Hindi sa pagiging showbiz No, showbiz artista. Showbiz, okay. Ano, mga katinig. No? Showbiz Hindi tayo sa pagiging dito. showbiz. Pero nung tinanong ni Dan kanina yun, ang naisip ko talaga, nung March 28 Ano meron sa March? yata, nung Sakto pa, Betcha. nung in-email ko si Sir Choi, kasi diba nagbigay siya ng calling card sa atin. Okay. Yun, tapos parang naisip ko, gagawin ko ba to? Kasi baka biglang kailangan ng commitment, ganyan. Tapos ngayon, di pinush ko. Sinigi lang mo. Sabi mo sa sarili mo, sige lang. Sige lang. Kahit di pa na-compose ni Quest yan, nauna na ako. Sige. Yun, pinush ko. And ngayon, nandito ako. Yun lang. Hashtag sige lang experience. Sige lang. Okay, so mga katinig natin dyan na may gusto pang i-share sa amin, bukas ang aming Twitter page para sa inyong mga sige lang experience. Pero dahil dyan, konti na lang oras natin, magbabatian time na tayo. Go! Sino mauna? Sige. Rosario. Okay. Sige lang. Binabati ko lahat ng classmates ko dyan from BBRC22. Hello there, PUPCOC. And I just want to greet my parents kung nakikinig po kayo or babalikan niyo tong stream na to. Okay. Tsaka, hi to Mr. Paul Santos, yung na-meet ko po sa daan. Hello po, thanks for the sensible talk before. Yan, God bless you. Wow. God bless na-meet nito everyone. sa daan ng mga kausap. Okay. Okay, si Rayceline, go. Sige, bati ka. Isa sa mic. Babatiin ko lang po yung mga taga-UST. Hi to the Tomasian community and to our professors. Hi, so, Jace? Hi sa mga friends ko. Alam ko namang hindi kayo nakikinig. Kasi busy kayo sa thesis. Sabihin mo makinig na sila dahil kami rin busy sa thesis. Hi sa inyo. Ingat kayo palagi. Sige, go si Aurora. Hi sa mga kaibigan ko dyan. Although hindi ko alam kung nakikinig din kayo. At parang hindi ko pa masyado nasi-share sa'yo. So, magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, so, go, Ara. Ayan, so may bago tayong bisita dito si Ara. Go, bati ka na, go! Wala ditong patumpik-tumpik pa. Sige. Hi, binabati ko nga pala yung buong PUP community, especially sa College of Communication, and especially Viva Voce COC po. Wow, Viva Voce. Okay, so, go. Hello, Sexy. Binabati ko lang po. Good afternoon. Binabati ko lang yung mga wala dito ngayon. Si Ate Marie, si Adrian, si James. Audrey. Ate Audrey, hello po. Si Sir Choi. Sir Choi, hello po. Okay. Okay, ako. Okay. Ito yung mga college friends ko. Mga 3 days na kami magkaka-chat sa Facebook. Trisha, Faye, Ella, Judith, Lee, Mot, Edward, Ia, Joel, Sol, and Totit. And our other friends who may also be listening. Michelle, Jessica, sino pa ba yung mga blockmates namin? Si Ria. Wow. Basta everyone from Orcom Block 2B, UP Manila, Batch Secret. Okay, dahil dyan ako din babate yung si Nympha na kasama ko siya doon sa kabilang istasyon pa. Ayan, RNBA Nympha. Hi, kumusta ka na? So, nanay ko, tatay ko, nakikinig sa akin. Kung nakikinig man kayo, hi, magandang hapon. And once again, that is Voice of the Youth Radio. And muli po, next Saturday, magsasama-sama na naman po tayo para sa naman makabuluhang usapan. Dahil dyan, Voice of the Youth Radio is now signing off. Just listen to another inspiring, motivating, and empowering episode of Voice of the Youth Radio with the voice master himself, Mr. Pocholo Gonzalez. Together with the Voice of the Youth Network and the Student Voice Artist Society. Like us on Facebook. That's facebook.com/VOTY Radio. That's VOTY Radio. Tune in again next Saturday, 3 p.m. at Radio Inquirer 990 AM. Visit www.voty.org. This is Inquirer Radio, 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio.